Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Magandang hapon po. Malapit na po ang camping. Naka-ready na po ba tayo? And po, ready po natin yung ating espiritu ngayong camping. At itong buong linggong po ito ay meron po tayong pinag-aralan. At ito po yung 7 kondisyon, 7 conditions of eternal salvation. Amen po. So, pag sinabing eternal salvation, ito po ay yung walang hanggan. Amen po. Sabi niya po, sa number 1, hear the word of God. Kailangang makinig ka sa salita ng Diyos. Number 2, believe and be saved. Maniwala ka. Amen po. At ikaw ay maliligtas. At yung number 3, maintain an honest and good heart. No, manatiling tapat at mayroong mabuting puso. Amen po. Ito po yung isa sa pinakamaganda kung bakit tayo po ay nakakilala yung kaligtasan mo. Number 4 po, sabi niya, keep the word of God in the heart. So, itago mo, sabi niya, itanim mo sa puso mo ang salita ng Diyos. Number 5, do not fall away, but rooted and grounded in the truth. No? Dapat dun sa katotohanan po tayo. Number 6, obey the word of God. No, sabi niya, sundin mo ang salita ng Diyos. Kung tayo po ay makakilala sa Diyos, ay natuto tayong sumunod. Number 7, bring forth fruit in perseverance. No, yung pong maging matyaga, amen po, mapagpursigi. Amen po, na ibigay at offer po natin. Amen po, sa Diyos. At alam niyo po, maging masunurin tayo sa Diyos para lalo na sa atin, no, kasi yung kaligtasan po, no, yung tumataas yung ating pananampalataya. Laging tumimo sana sa puso po natin ang mga kautusan ng Diyos at ng kanyang salita. Manatiling tapat sa Diyos. Gawin ang kanyang pinag-uutos. Amen po. At isa po sa kanyang pinag-uutos, at every Friday tayo po ay may ganitong pananalangin. At ang pananalangin po ay isang sagrado para sa Diyos. Ang pananalangin po ay isang sa kautusan na sinabi ng Diyos sa atin. Alam niyo po, sa 2 Samuel chapter 7, 18 to 29, hindi ko po babasahin yung 2 verse lang. Ito po yung panalangin ni David. Sa 2 Samuel chapter 7 ay inutusan po ng Diyos si Nathan na puntahan at kausapin si David, sa Haring David. At alam niyo po, lahat po ng benefits, amen po, sa pamilya, amen po, sa ministry ni David ay sinabi ni Nathan na pinasabi ng Diyos. At ito po ang tugon ni Haring David sa 2 Samuel chapter 7 verse 18 to 19. Tingnan po natin kung paano manalangin si David. Sabi niya, pagtapos nito, pumasok sa tolda si Haring David. Umupo at nanalangin. Sinabi niya, ako po at ang aking pamilya ay hindi karapat-dapat sa lahat ng kabutihang ginagawa niyo sa akin. Panginoong Yahweh, maaring maliit na bagay lamang ito sa inyong paningin. O Panginoong Yahweh, subalit napakalaki para sa amin sapagkat tinitiyak na ninyo ang magandang kalagayan ng sambahayan ko para sa hinaharap. Amen po. Ang laki po ng plano ng Panginoon kay Haring David. At dahil sa laki ng plano ng Panginoon kay David, ganun siya manalangin. Alam niyo po, ang bawat isa sa atin ay napakalaki ng plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos, amen po, ay nalalaman po natin kung continuous po tayong nananalangin. Alam niyo po, ang panalangin yung susi para malaman mo kung ano ang iyong bukas. Para malaman mo yung plano ng Diyos. Pero kung tayo po ay hindi nananalangin or yung mananalangin ka ngayon, bukas hindi mo po maririnig. So ito po yung inutos ng Diyos kay Nathan na kausapin mo si Haring David. At isa pa po sa utos niya ay pagpatayo siya ng isang sambahan. At sinabi po rin po ni Nathan ang mga plano ng Diyos kay David at sa kanyang buong pamilya. Kita niyo po, amen po, ganun na lamang yung prayer ni David na pasasalamat niya at buong sambahayan niya, amen, ay sinasama ng Panginoon. At ang Diyos nila ni David ay Diyos din po natin. At lahat po ng ating ginagawa, hindi lamang ikaw yung nagbe-benefit.
kundi pati ang ating pamilya. At alam ni Haring David, amen po, kung ano ang kanyang ipananalangin, ano ang kanyang ipasasalamat. At bawat nangyayari po sa buhay po natin, amen po, ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. Ano man ang nasa katayuan mo, kapatid, ano man yung daladala mo ngayon, ang tanging susi lamang ay ang makipag-usap sa Diyos. I-open mo yung puso mo sa Diyos para manalangin. Alam niyo po yung topic po natin, yung salvation po ay hindi natatapos sa bawat isa sa atin. Araw-araw tayo ay ligtas. Araw-araw ay masasabi natin tayo ay ligtas. Kung yung pitong yon na makinig ka sa salita ng Diyos, amen po, na taos puso mong ilagay sa puso mo. At isasasabihin ng Diyos sa'yo, manalangin ka. Kasi alam niyo po, ang panalangin ang isa sa pinaka magandang way ng communication natin sa Diyos. Amen? Pero kung hindi ka nananalangin, kapatid, at ang panalangin mo ay mananalangin ka ngayon, bukas hindi, mga langin sa isang araw, hindi po makakapakinig ang Panginoon doon sa tunay mong gusto. Kung yung plano niya sa'yo ay hindi po niya masasabi. At ang bawat gagawin po natin, lahat po, amen po, ay mayroong kabuluhan sa Panginoon. Laging manalangin, laging i-open ang ating puso sa Panginoon. Lagi po natin bantayan ang bawat espiritu natin. Kaya po nananalangin po tayo, no? Ang po spiritual po natin para hindi manakaw ng kaaway. At ang pananalangin po ay isa po yun sa susi. Sabi nga po niya, di ba sa Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handa, pero ang laman ay mahina. Kaya lagi tayong manalangin para maging malakas tayo spiritually, no? Physically, amen, para hindi manakaw ng kaaway. Mga bagay na minsan hindi natin kayang harapin, pero dahil nananalangin ka, nandun yung patnubay ng Diyos. Maging masipag po tayo sa pananalangin everyday, hindi lamang po araw ng Biyernes. Amen po, ang araw ng Biyernes ay United Prayer sa church mo. Pero alam niyo po ba, ang everyday na pananalangin ay ikaw ang Diyos ang nakukumit doon at ang Diyos ang siyang magsasabi sa'yo ng iyong lakarin. Amen po, so yun lamang po at alam po, amen po, lalo po malapit na ang camping, mas lalo tayong manalangin makarinig ng mga mensahe ng Panginoon ngayong darating na camping. Yun lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Leia. Praise the Lord po. Sama-sama na naman po tayo muli dito sa Rema Philippines na magpupuri at mananalangin. Ano po? Napakaganda po ng ating pinag-aaralan is about 7 condition of eternal salvation. Ito po ay yung patungkol sa ating kaligtasan at paano po natin ito maiingatan ng kaligtasan na tinanggap po natin sa pamamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Alam niyo po, kanya-kanya po ang kaligtasan. Individual ang salvation. Hindi ibig po sabihin na tayo po ay tinanggap na sa ating Panginoong Hesus, ligtas ka na. Ang sabi niya po sa Matthew 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, siyang maliligtas. Sino po ang maliligtas? Sa sinabi po dito sa Matthew 24 verse 13, ay yung mananatiling tapat. Hanggang kailan siya mananatili? Hanggang wakas ang kinakailangan niyang manatili sa kaligtasan. Amen po. May responsibilidad po tayo sa ating kaligtasan. Kaya nga natin pinag-aaralan ang 7 condition of eternal life. May kondisyon ang kaligtasan. I-work out mo ito. Ang kaligtasan ay manatili kang tapat hanggang wakas. Alam niyo po, tayo ay nasa mundo pa. Pero sa John chapter 17 verse 16, sabi niya, pero tayo ay hindi tagad mundo. Amen po. Pero alam niyo po, may sinasabi na paalala sa atin para mapaglabanan natin, na mapagpatuloy ang maging matapat sa ating kaligtasan. Alam niyo po, sabi niya sa 1 Peter 5:8, may kalaban tayo. At ang diablo ang kaaway natin, hindi si Satanas na nais tayong nakawan, siraan, agawin ang kaligtasan natin. Kaya ang sabi niya doon, humanda kayo at magbantay. Ang diablo ay kaaway ninyo na parang liyong umaatungal at aaligid-aligid at humahanap ng masisira. Kaya sabi niya sa verse 9 ng 1 Peter chapter 5, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos.
In order po na makamit natin ang pananatili natin, na maging matapat sa ating kaligtasan, kailangan lumaban tayo sa lahat ng ginagawa ni Satanas. Ang sabi niya, humanda kayo at magbantay, magpakatatag kayo at manalig sa Panginoon. Naalala ko lang po, yung Ephesians 6:10 up to 18. Ito po ay yung pong full armor of God. Sabi niya po sa verse 10, magpakatibay kayo sa magitan ng inyong pakikipag-isa, sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Ibinigay niya sa atin ang baluti ng kaloob ng Diyos. Sabi niya, put on the whole armor of God. Bakit po? Upang tayo po ay mapaglabanan natin, ang mga ginagawa, ang mga lalang na gawa ng dyablo. Isuot natin ito, ang helmet of salvation. Isa po ito sa armor of God, ang helmet of salvation. Put on the helmet of salvation. Ibig sabihin, put on Christ Himself. Our salvation acts like helmet in a way na it protects our minds. Amen po. Ang isipan po natin ang nasa bandang ulo. At kailangan natin itong maprotektahan. Katulad po ng sabi ni Apostol Pablo, sinisimbolize ang helmet ng Christian, as a Christian symbolize po hope for a future or hope for a salvation by God. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8 sabi niya, ang helmet ang pag-asa sa pagliligtas o pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Helmet is our assurance of salvation. Pinasusuot po sa atin ito dahil ito ay proteksyon, amen po, sa ating ulo at ang ating isipan ay nasa bandang ulo. Tulad po ng mga nagmumotor, kailangan ng proteksyon, amen po. Sa mga Kristiyano, ang pag-asa ng kaligtasan ay kailangan proteksyonan niya sa kanyang pag-iisip. Ang pag-iisip ay siyang kanyang kakayanan na maunawaan ang salita ng Diyos o mga pangako ng Diyos sa kanya at ito ang kanyang panghahawakan habang buhay. Amen po. Si Satanas po ay nagpapatuloy na tayo ay linlangin sa ating pag-iisip. Si Satanas ay lason na siyang bumubulong sa ating isipan. Isang tukso, isang sumisira at nag-iimpluwensya, amen po, ng mga makalaman, pandaraya sa ating isipan na sinabi sa Revelation chapter 12 verse 9. Siya ay mayroong binibulong na galit, puot, selfishness, amen po, disloyalty, deal maker, amen po, mapagmataas, mapagpakunwaring anghel, at siya ang ama ng kasinungalingan. At ang katangian niya sa John 10:10 ay magnakaw, pumatay, at maminsala. Amen po. Kaya nga sabi po sa verse 17 ng Ephesians, kaya isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak ng kaloob ng Espiritu Santo sa makatuwid ang salita ng Diyos. Sa verse 18 ang sabi niya, kaya nga ang lahat ng ito gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Amen po. Kaya nga po araw-araw patuloy po tayong sumunod sa kalooban ng Diyos para makamit po natin ang ating eternal salvation. Nasa atin po kung susunod tayo o hindi tayo susunod para makuha natin ang kaligtasan natin. Amen po. Narinig ko nga po sa sinabi ni Pastor Benihin, if a man keep the word, he shall never go on death. He will see the eternal salvation. Kaya ganyan lang po ang aking share sa inyo. Magpatuloy po tayo sa mga kalooban ng Diyos para sa atin. Save your salvation. Tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas
at minamahal kita ng lubusan. Yes, oh God. Praise you, Jesus. Hallelujah. Manalig na tutunang magtagumpay, at kung nangihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kita minamahal. Hallelujah. Biyaya mo'y sapat. Siya nga po, Diyos. Hallelujah. Biyaya mo'y sapat sa akin, at minamahal kita ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas, at minamahal kita ng lubusan. Hanggang ako'y manalig na tutunang magtagumpay, at kung nangihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kita minamahal, at nang ako'y manalig na tutunang magtagumpay, at kung nangihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kita minamahal, at nang ako'y manalig, hallelujah, at nang ako'y manalig na tutunang magtagumpay, at kung nangihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal, at nang ako'y manalig na tutunang magtagumpay, at kung nangihinay pinalalakas, at kung bumabagsak ang iyong kamay ay nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat. Salamat, Lord.
Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, tinuruan niyo po kaming manalig, O Diyos. Yes, O God. Sa pananalig, Panginoon, na ito sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, O Diyos. Yes, Tuto kaming magtagumpay, Panginoon. yes, O Lord. Ang katagumpayan, Panginoon, ay sa iyo, O Diyos. Amen, O God. Ikaw maitataas, ikaw mapupurihan, Panginoon, sa lahat ng katagumpayan na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Yes, O God. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo at itinataas po namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na si Jesus ang bansang Pilipinas. Panginoon, alam niyo po ang kondisyon, alam niyo ang Panginoon sitwasyon, Panginoon, O God, ng bansang Pilipinas. Sa pamumuno ng aming Presidente Marcos, O God, patuloy niyo po silang bigyan ng karunungan simula sa kanya hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, O Diyos, yung salita, Panginoon, ang iyong plano, Panginoon, ang iyong direksyon lamang, Panginoon, lalo na maganap, pangyari sa bansang Pilipinas, O God. Tinataas po namin ang lahat ng mga pangangailangan, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Unang-una na ang kaligtasan ng bansang ito, O Diyos. Yes, Lord. Spiritual, Panginoon, na kaligtasan, O God. Abutin niyo ang mga taong nangangailangan, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Pinawasak namin ang false religion, false doctrine, Jesus' kawalan ng name, sa pananampalataya, pangalan katigasan ng puso, sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami, Panginoon, ng kaligtasan mo, Panginoon, O God. And shame and repentance, O God, yung pagpapakumbaba, yung paghanap sa iyo, Panginoon. Aminin ang kasalanan, Panginoon, at magpakumbaba sa iyo, O Diyos. Hallelujah. At tunay nga pangako mo, Panginoon, na bibigay mo, Panginoon, you healed our land, O Lord God. Kaya tinataas ko po sa iyo, bansang Pilipinas, Panginoon. Gayon din po, O God, ang lahat ng mga pangangailangan nito, winawasak ko ang kawalan, kasalatan, kahirapan, trahedya, bagyo, sa palindol o anumang makakasira sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus, at lahat ng klase ng bisyo, alak, sugal, hallelujah, in Jesus' name, winawasak namin sa pangalan ni Jesus, at droga sa pangalan ni Jesus, kung anumang klase ng mga ginagawa mong paninira sa tanas sa bansang Pilipinas, sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin in Jesus' name. In Jesus' name, walang pagkakaisa, walang katapatan sa paglilingkod sa bansang Pilipinas, sa pangalan sa mga nasa pwesto ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Mga pandaraya sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng korupsyon na ginagawa mo sa tanas sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin sa bansang Pilipinas. At Lord, taas namin ang bansang Pilipinas sa iyo, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kaginhawaan, kaluwagan, Panginoon, hallelujah, protection ninyo, Panginoon, pagkakaisa, pag-ibig, Panginoon, kabanalan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang protection mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon, yung good weather, O Lord God, at sa mga pangangailangan pa nito, Panginoon, O Diyos, hallelujah, abutin niyo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang kaayusan nito, Panginoon, at protection nito, Panginoon, hallelujah, pino-forward namin sa iyo, binibigay namin sa iyo, Panginoon. Ingatan mo ito, Panginoon, at pagpalain, O Diyos, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, O God. Lord, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, nagpapasalamat din po kami sa everyday aming Panginoong Rema Philippines, O God, ang aming mga kapastoran, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Lord, siyang nagbibigay ng mga mensahe mo, Panginoon. Lord, bless them, O God, sa bawat mensahe na binibigay nila, Panginoon. Mag-equip, na-encourage kami, Panginoon. Magamit namin ito, Panginoon, hallelujah, sa buhay na spiritual namin at sa aming lalakarin sa buhay na ito. Bless them, Lord, sa kanilang ministry, O God. Hallelujah, sa kanilang pamilya, Panginoon, at patuloy mo sila, Panginoon, ingatan, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga kapastoran namin yan na nagbibigay ng everyday, hallelujah, Panginoon, Bible study sa Rema Philippines.
Philippines. Gayon din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran na nasa abroad, Panginoon, ingatan niyo rin po sila, 10 ng kanilang mga anak, mga pamilya na naiwan dito, O God. Bless them, O God, in Jesus' name, O God. At they are your ambassador, O Lord God, kaya patuloy mo rin pong ibigay sa kanila, Panginoon, na ang heart nila, Panginoon, may spread, O God, ang iyong salita sa mga sila dako po maroon, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. At ganoon din po, Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang mga under construction namin, Panginoon, na mga simbahan. Ikaw ang nagbubukas, ikaw ang nagsasara, Panginoon, sa mga simbahan. Lord, dalhin niyo ang aming mga panyapak, Panginoon, doon sa tinalaga mong simbahan, doon sa mga kaluluwa, Panginoon, na ibinigay mo sa amin from the north, south, east, west, O Lord God. Dalhin niyo po, Panginoon, ang mga kaluluwang nakatalaga dito sa amin sa Rema, Panginoon. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Gayon din po, Panginoon, ang mga prayer request, O Lord God, ng mga kapatiran ko ngayon. O Diyos, alam ko, Panginoon, na doon, Panginoon, sa kanilang sinulat sa papel, sa sabitin ng kanilang bibig, Panginoon. Lord, sinabi mo, kung kami mananalangin, Panginoon, manalig kami na natanggap na namin iyon at matatanggap na namin. Lord, we receive it, we claim it, Lord, lahat ng mga prayer request na yan, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, O Diyos, ang aming Senior Pastor Boy, O God, na salamat sa kumpletong kagalingan niya, salamat sa kalakasan niya, Panginoon. Nataas po namin siya sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. At Lord, patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang anak po, Panginoon, Pastor Uge, O God, na Lord, salamat sa improvement mo, Panginoon, at patuloy mo pang ibigay, Panginoon, yung kalakasan niya, Panginoon, maghimala ka, Panginoon, patuloy pa namin itinataas siya, Panginoon. Lord, hallelujah, Lord, alam po namin na may plano ka, Panginoon, sa batang ito si Gabriel. At lahat pa po, Panginoon, ng mga nangangailangan ng panalangin, ng mama ni sa Ate Mirna, Panginoon, ang mama ni Sister Mia, O God, Lord, abutin niyo po, Panginoon, siya, O God. Salamat sa Panginoon, kumpletong kagalingan ng himala mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sa mga nangangailangan po, Panginoon, pa ng mga prayer request, O God, tinataas po namin sila na ngayon pa lang, Panginoon, ay nasagot na ang mga panalangin ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan po na yung anak mo sa Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, O God. Panginoon, salamat sa gabing ito. Purihin ka, sambahin ka, Panginoon. Lord, sa pangalan ni Jesus, sinatas po namin, O God, ang aming Senior Pastor. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa kanya, sa bawat mission niya, O God. Ikaw ang laging mag-ingat at sumama sa kanya, Panginoon. Ingatan mo rin po ang kanyang mga kapatid, O God, na nasa mga ibang bansa. Patuloy ng pag-iingat mo, O God. Kaya din po, Lord, tinatas ko. Lord, tinatas namin ang aming mga leaders, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw laging manguna sa bawat desisyon, Panginoon, ng aming mga leaders. Lord, pagpuglutin mo ang bawat leaders, O God. Bigay mo yung wisdom, Lord, yung knowledge, yung katalinuhan na nanggagaling sa iyo, Panginoon, para sa mga rules, Lord, O God, na i-implement, Panginoon, sa iyong simbahan, O God. Ingatan mo, Panginoon, ibigay mo, Panginoon, yung strength na nanggagaling sa iyo sa aming mga leaders. I-unite mo, Panginoon, ang aming mga leaders upang, Lord, yung mga subordinate, Lord, ay andun din ang mag-unite, Panginoon. Lord, ibigay mo, Panginoon, yung love, Panginoon, sa bawat isa, O God. Bigay mo yung burden, Panginoon, sa aming mga leaders, O God. At lalo, O God, palakasin mo, Panginoon, ang aming mga leaders spiritually and physically, O God. Salamat, Panginoon, at ganun din po, Lord, tinatas namin ang bawat pastor, Panginoon, ang bawat workers, ang bawat simbahan, ang lahat, O God, ng mga miyembro ng mga simbahan ng Rema. Lord, nakikita mo yung mga personal needs nila. Lord, hindi maikliang yung kamay para hindi abutin ito at sagutin. Dalangin namin ang aming mga workers, ang aming mga pastors, Panginoon. Lord, tugunin mo yung mga personal na pangangailangan nila. Ingatan, Panginoon, O God. Sagutin, Panginoon, O God, ang kanilang mga hinain, ang kanilang mga puso, O God. Lagi mo sila bigyan, O God, ng burden, Panginoon, sa mga kaluluwa, O God. Magbigay ka, Panginoon, ng mga vision, Panginoon, mission nila, Panginoon, O God, sa mga workers, sa mga pastors, O God. Lord, nakikita mo yung buhay nila. Nakikita mo, Lord, na binigay nila yung buhay nila, O God. At Lord, salamat sa pabor na lagi mong ibinibigay sa mga workers and pastors namin, Panginoon. O God, ingatan mo sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila, sa bawat paglabas nila, Panginoon, O God, para ihayag yung salita. Salamat sa pag-iingat mo sa kanila, Panginoon. At ganoon din po ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Lord, salamat sa mga pangangailangan nila na ikaw yung Jehovah Jireh, Panginoon. Salamat, O God. Ganun din po, Lord, tinatas namin ang bawat simbahan.
ang bawat simbahan, Panginoon, ang bawat miyembro, Panginoon, o God ng aming simbahan. Lord, pagkaisahin mo kami, Panginoon. Tuluyan, Lord, patuloy mo na ibigay, Panginoon, yung mga needs, Panginoon, spiritually ng bawat miyembro, O God. Ingatan mo, Panginoon, O God. Bigyan mo kami, O God, ng burden sa mga kaluluwa, sa lahat ng simbahan, Panginoon, O God, at lahat ng mga miyembro, O God. Ganun din po, Lord, ang kanilang pangangailangan, ikaw ang siyang tumugon. Lord, salamat din po, Panginoon, sa mga iniwan, Lord, ng mga workers, mga pastors, O God, sa kanilang mga pamilya, O God. Patuloy mo, O God, na ikaw yung mag-provide ng mga pangangailangan nila. Lord, yung pabor na nanggagaling sa iyo sa mga pamilyang iniwan nila, na Lord, hindi sila nagkamali, O God, na ibigay, Panginoon, O God, ang kanilang mahal sa buhay para sa paglilingkod, Panginoon. Lord, nakikita mo, O God, yung mga pamilya nila, Panginoon, ikaw ang siyang umabot, O Lord. Ganun din po, Lord, salamat, O God, sa patuloy na pagbibigay mo, Panginoon, mga financial assistant, Lord, sa mga renta, sa mga allowances, Panginoon, O God, ng mga miyembro namin, Panginoon, ng lahat ng mga pastors, O God, mga workers, Lord, nakikita mo ito, Panginoon, O God. Yung mga renta, Panginoon, ng mga simbahan, ng bawat simbahan, ikaw yung aming God of provider namin, Lord. Salamat, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin, Lord, yung aming church planting, O God. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, O God, ng simbahan na bubuksan, Lord, ang aming mga pangyapa, ituro mo kung saan, Panginoon, ang pwedeng buksan, Panginoon, para maihayag ang kaligtasan, Panginoon. Salamat, O God, at patuloy mo kami, Panginoon, na lalo pang patatagin sa pananampalataya sa iyo, sa paglilingkod sa iyo. Dalangin din po namin ang aming nalalapit na camping, O God. Salamat, ngayon pa lang ay nakaprepare na ang bawat isa. Bigay mo yung puso namin, Panginoon, na pananabik na maka-attend sa camping na yan ngayong October 31 to November 3, Lord, na maging kalakasan ng aming buhay espiritual. Lord, salamat sa maraming, Panginoon, na kaluluwa na nasasama, Panginoon, sa camping na yan, O God. At salamat sa mga transportation na ibibigay mo, Panginoon, registration, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang, O God, victorious na kami, Lord. Salamat, Panginoon, O God. Patuloy mo kami, O God, na ibigay sa amin, Panginoon, yung burden, O God, sa bawat pag-attend namin, Panginoon, sa aming camping, O God. Lagi mo kami, Panginoon, na ingatan, O God, ang bawat pupunta, O God, sa camping na yan, sa mga sasakyan, O God. Ikaw ang siyang mag-ingat sa lahat ng tatayo, O God, sa harapan, Panginoon. Tago mo sila sa pulpito, Panginoon. Lord, hayaan mo, O God, na magkaroon kami, Panginoon, na pananabik, O Lord, sa aming camping na to. At Lord, salamat, O God, at salamat sa maraming pastors na ibibigay mo, maraming workers, Lord, O God, na magbibigay ng buhay, Panginoon, para sa iyo. Salamat, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yes, O God. Puri sa ating Panginoon. Praise Jesus. Santo ikaw, Jesus. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Yes, Lord. Lisensya mo'y kailangang lubos. Sa aking buhay ay ikaw ang lahat. Praise Jesus. Kaya ganda ng iyong luklukan, ayaw ko nang lumisan. Tibok ng puso, yes, Lord, laman ang buhay ko. Ako'y
sa dako ng kabanalan. Ako ay nakilala at ako ay namangha. Ilog mo